Special shout out po doon sa atin pong galing pa sa region to join us today. Thank you for being with us. Yung una ko pong tanong ay, bukod po doon sa mga legit na bagyo, binabagyo ang bansa natin ng korupsyon. Ito po nakaraang taon hanggang ngayon, ito po lagi yung top of mind issue when people think of government. At ito po ay korupsyon sa issue ng flood control, health facilities, at iba pang infrastructure projects. Sa totoo lamang po, COA dapat yung tatampal sa kamay ng korap at magsasabi na, huy, bawal yan. Pero sabi ng COA last year, 2 lang daw ang taga-audit natin ng flood control. Ang ending na ibulsa ang trilyong-trilyong pisong pera ng taong bayan. Ang tanong po ay, natugunan na po ba natin? Natugunan po ba sa kasulukuyang budget yung gap na ito? At sa ngayon po, ilan na po ba ang na-hire from last year to this year, Mr. Chairperson? Thank you very much, Kung Sendanya, for that question. Tungkol po muna doon sa binanggit ninyo, doon po sa, I think you were referring to the first District Engineering Office of Bulacan. Ang ginawa po namin, galing na po sa central office ang naging tugon po namin through the fraud audit office. So, ang ginawa po namin ay nag-conduct na po kami ng fraud audit on marami na pong na-take up na transaction po dun sa Bulacan. Actually, I think we're able to have around 50 fraud audit of 50 transactions. And ito nga po ang ginagamit na po ng ombudsman. Una po muna, nung una po ay sinabit po namin ito sa ICI. But nung pong natapos na po si ICI, we submitted everything to ombudsman. Ito na po ang ginagamit ng ombudsman for the cases that are being tried in the sa preliminary investigation po sa kanila, and then sa Sandigan Bayan na po yung iba. And also our auditors are the ones mga naging witnesses po dito.